Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 5:09 nin pag-aaga. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng nagahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsu, kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa siyudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tugang aldaw na Biyernes kunyan, Setyembre 6, taon 2024. Marinaga, liwat, yato dyan mo sa Indo ang amin ng mga bareta. Mga bareta maatabayaran sa namay sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. live bitara ang tabayaran sa 99.9 WEB FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Nadadagong magita sa 99.3 KM Kakampi Partido, asinman sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa pangarang bilog na puwersa, kang Kakampi Network News, haliman sa studio kang Kakampi Kamsur Online, dito po sa Naga City. Kaibanan ko si Iban Bulawan sa lado teknikal. Ako po si Jun Bernas, mahatod ka mga bareta, ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta, ayon sa Radyo Nasyonal, na ibalik na sa Pilipinas si dismiss Banban Tarlac Mayor Alice Guo matapos ni Maristal duman sa nasyong kang Indonesia. Inibalan sindali na Interior Secretary Benhur Avalos asin Philippine National Police Chief Romel Marbil. Alauna ni maumaghon kasubago kan magtugpa ang nanunada na private plane ni Guo. Inot naman inipig talaan kasuma alagad nihuli sa pag-ariglar kang proseso sa pagkultaran ng Pilipinas asin Indonesia. Mga bandang banggina nakalarga ang team na nagsundo sa tinanggal na alkalde kang Banban Tarlac. Matandaan, Mayo 22 taon 2024, uring nahiling sa Pilipinas ang dating alkalde at magampang siya sa Senado dapit sa investigasyon may koneksyon sa Pugo Operations. Kanagtalikod na simana, uhuring inot na simana kang Hulyo, sinuspinder siya bilang mayor. Matapos ini, nagdulag si Guo kay balan sina Wesley Guo, Sheila Guo, asinman si Cassandra Ong. Pagamot man kang Hulyo 18 taon 2024, sinasabing nakalaog ang grupo ni Guo sa Kuala Lumpur, Malaysia. Hulyo 21 taon 2024 man, kan maglunan ini sa flight pasiling Singapore kung saan siya nagtilir ng haros sa rumbulan. Agosto 18 taon 2024 kan maglarga sinda sa Singapore asin nagdago sa Batam, Indonesia. Agosto 19, pinanunsiyar ni Senadora Risa Ontiveros na nakakuha sining informasyon na nakahali na sa Pilipinas ang dating mayor. Agosto 20, na-arrestar si Sheila sin Cassandra sa Batam. Setyembre 3 man, kana dakupon kang Indonesian authorities si Alice Guo sa Sarong Villa duman sa Greater Jakarta. Kakampi Network News. Sa katagod na bareta mga tugang, ipinahayagman ka Department of Justice na mayo pasinang na-receiving official request alis sa Indonesian government manungod sa sinasabing palit ulo sa naristar na dating alkalde kang Banban Tarlac na si Mayor Alice Guo. Sigun ki Justice Secretary o Justice Undersecretary Neki T, mayo pang opisyal na pakiulay o kahagadan ng Indonesia may koneksyon sa issue kang palit ulo sa Australia National na si Gregor Johan Haas na most wanted sa nasyon huli sa kasong drug smuggling. Inot naman sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na may nagkaperang kondisyon pa para sa deportation ni Guo na nadakop sa Tangirang, Indonesia. Inot naman nagluwas ang isyo na naghahagan sumutan Jakarta Police na ipagribay kay Guo o si Haas na nakakulong sa Pilipinas. Napagraman na si Haas
Nanagop kang Bureau of Immigration sa San Remigio, Northern Cebu. Ang nagtalakod na Mayo 15, daraman kan Interpol Red Notice. Personal man na nagpasiling kasugmasin na DILG Secretary Binur Abalos, asin PNP Chief General Romel Marbil sa Indonesia, tagaling Sundon Sigo. Sabi ni PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Pardo, tulos na ipig-turnover si Go o tulos na i-turnover si Go sa Senate Sergeant at Arms sa pag-abot digdi sa Pilipinas. Mientras tanto, nagperwas naman ng warrant of arrest ang RTC Branch 109 kang Kapas Tarlac laban kay Go para sa kasong pagpalka sa Republic Act number 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, sa ibang bareta niya itong matugang, nagpatabang si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ki Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. Ulit ay guwasubot siyang death threat o banta sa buhay. Sinabi ni Guo sa tawag kang turnover sa sayakang Indonesian authorities sa mga autoridad kang Pilipinas sa pangilot ni Abalos asin Philippine National Police Chief Francisco Marbil kasugmang September 5. Ipinahayag ni Abalos na nagkuha na sumot sinda ng private plane para sa indang pagbalik sa Pilipinas. Pinatawan kang Office of the Ombudsman ng 6 na bulan na preventive suspension si Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Dimalanta. Ang suspension resultado kan isilangat na kaso kang grupong National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated o NASICOR labang kini Balanta karang talikod na Nobyembre taon 2023. Pinabasol ka NASICOR. Si Balanta huli sa pinabayaan subot niya ang Manila Electric Company o Meralco na magpakal ng pagkamahal-mahal na kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WISM na mayong approval kang ERC na sarong pagpalkasubot sa Electric Power Industry Reform Act o IPERA. Inakusahan man si Balanta ng grave misconduct, grave abuse of authority, gross neglect of duty as in conduct prejudicial to the best interests of the service. Nahilingkan ni Ombudsman Samuel Martires ang merito kang isinangat na kaso kan NASICOR kaya nagperwas ng suspension order laban kay Dimaranta mentras na piginan nyog ang sayang kasong administratibo. Sa panahon kan sayang suspensyon, na makaresibi ng bulanan na sweldo ang ERC Chair. Oras ko niya matugang, alas 5:16 ng pagkaaga. Nag-create ng digital hotline ang gobyerno kay bala ng Office of the Executive Secretary, Office of the Civil Defense, Presidential Management Staff, Pag-asa, Office of the Presidential Communications Office, Appointment Secretary, Department of Interior Local Government, as in Metropolitan Manila Development Authority, para sa pag-anunsyar kan suspensyon kang klase as in trabaho sa pampubliko as in privado. Ipinahayag kang bagong Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, responsibilidad gani na bago mag-alas 4 ng pag-aaga, dapat iguan ang anunsyo. Yan kung kinakaipuan magtaon ng anunsyo ang Office of the President, daraman kan paminsan-minsan na pagkusog kang bagunas ng oran sa nasyon. Ipinahayag niya na iguan ang focal person, alis sa Executive Secretary, alis sa PCO, na talaga subot na dapat maratana alas 3 na pag-aaga para sa desisyon na dapat gibuhon. Asin bago magbanggi, oras aram na subot ninda na may problema sa weather system, hihilingon ninda sitwasyon sa Metro Manila, asin mga pagtrayad na lugar, banggi pa sana, dapat iguan ang anunsyo ang Presidential Communications Office dapit sa suspensyon kang klase asin laog sa trabaho. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras siya ito kanya matugang, igwara kitang 17 minutos po, makalampas ang alas 5 ng pag-aaga at yan po ang tabayaran ng mga report, mag-alis sa mga pagliban niya ito sa luwas. Mientras tanto, pigsuko na ni Senate Committee on Public Works Chairman Senador Ramon Pong Revilla Jr. sa Department of Public Works in Iwis DPWH ang tulos na paglinig ka mga basura sa mga debris na nagwarak sa mga tilampo as drainage system darakang bagyong Inteng sigun Kinibilya ang mga nagkuriyat na debris aron ka mga sanganing kahoy, mga dahon na si mga basura na nagpabarado sa mga drainage kanal
Yun ang papadala sa baha, kaya dapat na ining malinig tulos. Inawandong ka senador na dapat mantinino malinig ang water outlets nakaling day magkatripo ng tubig asin marikas na magbaba ang tubig baha sa mga harababang lugar. Kasabay kani, sinusugo pa man Rebellion DPWH na imbisigaran ng mga pagkatarandako ng mga tarpaulin billboards asin tulos na ibaba bago pa man magtama ang bagyo hulit nagluluwas na peligroso ini sa seguridad kana manuan kung makusog ang huyop kan Doros. Bilang chairman kang Senate Committee on Public Works, parating pinapaginom ng Rebilla ang mga ahensya kang gobyerno na paghandaan ang mga nagtatamang kalabidad sa Pilipinas na kaning maiwasan ang dakulang danyos sa mga pagrugaring asin man sa buhay kan mga namamanwaan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Di 19 makalampas ang alas 5 ng pag-aaga. Arabot na mga baretang unyan maghahali sa luwas. Citywide clean-up drive, liwat na gigibon sa siyudad Canaga. Baret na halikim Maiko Garcia. Maiko. Namin na kumpunir ni malain-lain na organisasyon, fraternity, city hall employees, barangay personnel, people's organization asin iba pang volunteers. Iyan kan gibuhon kan nakaging simana. Ang primerong clean-up drive, alagad binagyo, binaha, kan sunod na daw daranaman ni Tropical Storm Enteng. Sa pahay ni CJ Santua, Senior Environmental Management Specialist, Canaga City, Enro, pinuuna naman kasi ng opisina ang paglinig sa salog, huli naman sa basura, dal na quarter ladies, asin iba pa nagbabara sa mga tulay. Dayman subot makainayang, ang nainot na aktibidad huli ta obligasyon kang kada na mamanwaan ang pagprotehir sa satuyang palibot. Ang citywide cleanup drive liwat gigibuhon sa maabot na Sabado, simultaneous pon alas 7 nin aga sa malain-lain na lugar sulok-sulok asin sa mga tulay kang syudad ni Naga. Mientras tanto sa lado kang Enro, partikular sa Naga River Sanitation Unit, padagos tindang babantayan ang salog kang Naga sa posibleng epekto kan maabot na raot in panahon dangan paglangkaw kan tubig hanggang sa fluvial procession. Liwat na nagpatani sa Santua na day paglibo na apunan ng basura ang salog Naga tabaad bumalik sa tuya ang epekto kan pag-aapon ng basura. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, kakampi mo. Mientras tanto, sa iba pang report, haling ko dyan sa luwas, 19 anyos na soltero sa Banuang Kalibanan, Camarines Sur, may kinakampang na kasong acts of lasciviousness. Arestado ka mga autoridad. Balita ngayon, haling ki Mike Gravito. Mike. Nakupnakan mga autoridad duman sa Banuang Kalibanan, Camarines Sur, ang sarogya 19 anyos na soltero na natubang sa kasong acts of lasciviousness. Matapos na ini, andagos na nga umaramalan kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP Limanan, pasado las 9 aga kasudma sa barangay Mambayawas, Limanan, Camarines Sur, kan Ramalan, kan tropa, kan Limanan Municipal Police Station, ang persona kan pinagapod na si Mark, presidente kang naunang bita naga barangay. Pinagadakop ang nasabit ng akusado sa bertud kan mandamiento de aresto na pinagpaluwas kang Regional Trial Court din huli naman sa kasong kinakatubang kani. Igwa nin piyansa na nagkakantidad 150,000 pesos na pigpaluwas ang West para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan matugang alas 5:22. Pigtuyaw ni Senadora Risa Ontiveros ang mga opisyal at sinimpliyado kang gobyerno na magtagaluway-luway sa pagpapakuha ng litrato kay banan si dismiss Banban Tarlac Mayor Alice Guo o Guwa Pinga. Si Ontiveros, chairperson ka Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Yun ang ibisigar sa mga isyong kinakasabitan ni Guo sa sayang social media account na inaitago kang senador. Ang sayang labilabing pagkadiskilar sa mga nagwarak na litrato. Nagkapera sa mga nagluwas na litrato
Kaibaran ni Guo ang nagkaparang immigration operatives as in ahente ka National Bureau of Investigation mientras nasa Indonesia. Igwa man litrato na kaibaran sila Philippine National Police Chief Romel Marbil as in Interior Secretary Benhur Abalos. Maayo pang kasimbagan ng PNP as in DILG sa sinambit ng pahayag ni Ontiveros. Nakanabit ning sermon sa mga senador ang mga opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission matapos na maaraman sa magdangugkan Senado na nagkuha sa naman palan si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go o kalalagon sa naman palan ni dismiss sa Bamban Tarlac Mayor Alice Go ang nasiripan sa Imon Polo Resort sa Zambales. Pagkusyon ni Senador Jim Versito pati naman Joel Villanueva kung taano luluwas na may beripikadong impormasyon ang pinaparuwas ka mga taga-PAOK CC. Inapot ni Estrada ang sinabit ng komisyon kung taano sila nagkikibo ng istorya kung sa huri babawion sa namang palan asin na daiman sila sigurado. Tinawandong ka senador. Kapabayan ini sa parte kang ahensya sa pag-aram kang katotohan kaya inabisuan niya ang PAOK CC na maglikay sa masunod na lalo na tala sa hararam sindaning o sa iraram sindakan opisina ng Presidente ng Pilipinas. Sinabihan man ni Villanueva ang PAOK CC na kung naaraman kuta kay tupa na bako si Alice Go na siripan sa resort dahil na kuta nagparadakula ang danyos na nangyari. Nagagadman dispensa ang tagapagtaram ka sinabit ng komisyon na si Winston Casio i Raymond Ronquillo ang resource owner as sinapariwanag na naaram kay do na nagkudusin na paraning suway na investigasyon ng Philippine National Police as sila sa operasyon basado man sa informasyon na itinaw kang Bureau of Immigration. Duwang bagyo ang nagbabantang maglaog sa Pilipinas sa masunod na 2 semana. Sigun ki Benson Istariha, kang pag-asa na siripan ang inot na nabibilog na bagyo sa northern section kang Philippine Area of Responsibility asin ang ikinuwang nabibilog na bagyo nasa northing sumangan kang Pilipinas. Ang inot na nagbabantang bagyo oras na makalaog sa Pilipinas, mapangaralan na Ferdy asin ang ikinuwa si Hiner. Mientras tanto, kasugma paragos na inuran ang Ilocos Norte asin Ilocos Sur, siriman ang Cordillera Administrative Region, mauran man sa Metro Manila, pangkasilan sa Balis Bataan asin Occidental Mindoro, darakang habagat na pinakusog ni Bagyong Indeng. Inot naman na pikanunsyan kapag-asa na may 14 pang bagyo ang manaog pulngo niya na Setyembre, sungdong Disyembre, ngunyan na taon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Pigheras ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ansolamente niyang tugon sa bagong sekretary ng Presidential Communications Office ang taga San Jose partido na si Cesar Chavez parating sabihon ang katotohanan. Strong Facebook post ni Marcos filing ang nakaparang litrato kan naging pagsumpa ni Chavez sa posisyong kani kasugma bilang bagong sekretary ng Presidential Communications Office. Sigun sa Presidente ng Pilipinas, nagtutubod siyang ipaparagos ni Chavez ang pag-serbi na ipinahiling niya sa lampas 3 dekada ng pag-serbisyo publiko. Rinibaya ni Chavez si outgoing PCO Secretary Chiloy Garafel na ibinugtakman ni Presidente Marcos na mamayo sa Manila Economic and Cultural Office, MECO. Pikanunsyan man kang Bureau kang Philippine Competition Commission kasugma ang pagkasangat nila ng kaso laban sa dosing trader kang Sibulya sulisubot sa pagkartel kan mga produktong gulay na ikinalugi ka mga konsumidor asin ekonomiya ka nasyon. Sa press conference kasugma pigbulgar ni PCC Enforcement Office na mga trader na ini naglaog sa anti-competitive agreements para supply kang imported na sibuyas pun 2019 sagod kan 2023 kan 2022 pinunan kan PCC ang investigasyon laban sa kartel kan sibuyas matapos sumakat sa 700 pesos ang kada kilo sa mga merkado. Nagkursilsidad ng panakyada sa investigasyon bilang prueba
na nagdadanay ang sarong kartel. Nagsarabuatan sumuta mga trader tangani makontrol ang presyo as malibitaran ang kompetisyon na sinasabing harmful sa mga konsumidores asin man sa ekonomiya. Kinasuhan sinda ng pagbalga sa Philippine Competition Act, particularmente sa Market Allocation and Anti-Competitive Exchange of Business Information. Kapag sa kinasuhan si Lilia Cruz, ang binansagan Sibuyas Queen. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Paligantang Bareta Halis sa Luwas, 56 anyos, arestado, huli sa droga. Nakakumpiskirang pambalil. Yan duman sa Manoan, Kambuhi, Camarines Sur. Report na yan. Halik kay Junel Cuba. Junel! Sabi na pasok na kampanya asin na paglabag sa mga personalidad na impulso sa droga. Saro na naman na drug by bus operation ang pinagkasakan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP duman sa Banuan, Kambuhi, Camarines Sur. Alauna 25 nin magawon kan susma. Kanda ibuon na ang by bus operation sa Zona 1 Barangay Santa Justina sa Banuan, Kambuhi, Camarines Sur. Nadakop digdi si alias Atan, 56 anyos, Mayaguma, residentes kan Barangay kan Sagrada, Buhi, Camarines Sur. Matapos na siya ipasayraron sa sarong drug by bus operation. Sarong pulis ang nagsagin-sagin na push your buyer, iyo ang puminakal sa suspect nin sarong plastic sa nin shabu sa kantidad na 500 pesos. Sa pagrekisa sa lawas kan biktima, mantang inin napupusasan nakuanan pa inin sarong kalibre 22 na baril asin na may laog nin magasin asin na 5 bala anda nasambit ng suspetsado na recover man sa saya iyo ang drug by bus money na kantidad 500 pesos. Ini party kanda piga papakusog na kampanya kan mga autoridad laban sa illegal na droga dyan sa Banuan, Kambuhi, Camarines Sur. Ang suspect nakakulong na ngunyan sa ipaturat kan pulisya sa Banuan, Kambuhi asin na sasangatan ng kasong pagbalga sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 asin man pagbalga sa Republic Act 10591 o ada pinag-aapod na firearms law. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel, kasi mong paretang yan. Oras ko niya mga tugang. Alas 5:31 na po ni pagkaga. Paparagos po mga bareta dyan sa Kakampi Network News. Ngayon pong Biyernes sa isla kang bulan ng Setyembre taon 2024. Next Friday mga tugang, duman sa mga naghahapot, nyo rin traslasyon procession. Sunod na Biyernes yan, next week. September 13, yan. Diwat po mako sa kami ng coverage. Kaya parang po ang mga kakamping radyo sa sinambit ng prosesyon. May koneksyon sa parangalan na Piña Francia Festival. Alas 5:31 at yan mabalik kita. Kita po paragos na ang tabayaran sa mga kakamping radyo asinman sa FB Live. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5:40 na po nin pagka-morning. Jumbalandas, labasan. Kakampi mo, kakampi mo. Balik kita sa mga bareta sa Kakampi Network News. Dahil na idadagos pa ni Commission on Election Chairman George Irwin Garcia ang pagsasangat ng reklamo particularmente ng ethics complaint laban kay Sagip Party List Representative Rodante Barcoleta may koneksyon sa mga aligasyon ng offshore accounts. Sa sarong pahayag sinabi kang pamayukang kumarik na mayo talaga siyang intensyon na magsangat ng kaso asin na ipapasadyos niya na sila ang mga akusasyon na inadaklag laban sa iya. Ipinahayag pa ni Garcia na nakulang bagay para sa kaaraman. Kanaman ang Pilipino in kaso man na pag-urulayan ninda ang isyo manungkol sa makina sing kontata na lilaog kan Comelec. Patandaan, nakalis na bulan sinabi kang Comelec chairman na plano niya magsangat ng ethics complaint laban kay Barcoleta matapos ibulgar kan sinabit ng kongresista na igwasumot siyang offshore account.
ang sinakaresibing 1 billion pesos na deposito na natugod man sa pagbakal kang automated election system halis sa South Korean firm na Miro Systems na service provider para sa 2025 election. Alagad, erot naman na Pigdigran di Garcia ang mga aligasyon laban sa saya asin sinabi kini parte ng demolition job para rauton ang sayang kredibilidad asin man ang komisyon pangkagabsan. Dahil na mabugtak ng tagapagtram o spokesperson si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa sayang administrasyon. Sa sarong entrevista, ipinahayag ni Communication Acting Secretary Cesar Chavez na mantenido magkanaray na mayor na spokesperson ang Presidente. Mas magayon subot na ang magiging tagapaghatod di mga informasyon kang gobyerno asin an mataram sa isyu mismo ang Presidente kang Pilipinas. Alagad sinabi ni Chavez na matabang manggararesinda sa Presidente na may paliwanag sa publiko ang dapit sa mga may hiwas na diskusyon. Halimbawa, subot kani ang foreign policy, executive decision, pati naman ang legislative agenda. Mapalawag pa man subot si Chavez ni mga eksperto sa national security, social development as in infrastructure na mga kaibanan niya sa pagpaliwanag sa publiko. Mentras maging mas aktibo man ang gobyerno sa pagpaliwanag ka mga isyo manungod sa West Philippine Sea. Nagtaon ng pagkinumdum si Senadora Risa Ontiveros matapos maglakop sa social media ang mga litrato ka nagkaperang empleyado at tapos na niyo. Sa ibang mga baratang ula, ipinahayag ang Bureau of Immigration na day pa nakatalaan i-deport ang wanted na Australian na si Gregor Johan Haas. Pulis na hampang manggaray inining kaso sa Pilipinas. Ang sinambit ang pahayag matapos may report na gusto subot kang Indonesia na makipagribayan sa drug trafficker na Australiano sa na-arrestar asin na naibarak na sa Pilipinas na si Go Waping o mas bistado na si Alice Go. Sigun sa tagapagtaramkan na immigration na si Dana Sandoval, nasambit ng Australian na imbulto sa pagpapalusot nin sarong shipment kang floor ceramics na pano nin lampas sa 5 kilo ning methamphetamine sa Indonesia kan terekod na Disyembre taon 2023. Kan Mayo sinabi kan immigration na si Haas nakakulong sa Pogo, Cebu sa Cebu matapos sa magpaluwas ning Interpol o ang Interpol Red Notice o sarong international alert para sa iya o sa reklamong kriminal na sinagat ka mga otoridad ng Indonesia. Big report man ka mga taga-media sa Indonesia na ang Manila asin Jakarta nakikipag-ulay para sa swap ni Go kay Hasa. Alagad sinabi ni Sandoval na ang immigration bayong impormasyon sa big report na propostong pagribay kay Go o kay Has. Matandaan na-arestar ka mga otoridad ng Indonesia si Go kang Biyerkules ni pagaga sa sarong hotel sa Jakarta. Naglarga si Go sa Pilipinas kang Hulyo sa tawag ka mga investigasyon sa subot sa sayang koneksyon sa illegal na offshore gaming operator o Pogo sa Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko na matugang alas 5:45 ng pagkaga. Balikan tadi bapang report halis sa Luwas Gunyang, 46 anyos na wanted person sa Pili Camarines Sur, dakop na. Baretang wanted halik kay Junel Cuba. Junel. Dakop kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP kanda banwaan kan Pili Camarines Sur sa pinagkakasang manhunt operation. Anda sarong wanted person sa banwaan kan Pili Camarines Sur kung sa day ini pinagapunduhan kan mga miyembros kan PNP na Lapagon. Bandang alas 11:30 na pagkaaga kan na Sudma. Duman sa barangay kan Karoy-Ruyan Pili Camarines Sur. Ikinasakan mga miyembros kan Philippine National Police an manhunt operation na laban na sa suspect na 46 anyos na pinagabistong iyo si Tantanda tagaduman sa Zona 3 sa Barangay Kanda Karoy-Ruyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Dara-dara kanda grupo ana mandamiento de arresto na pinag-issue kanda Regional Trial Court Judicial Region Branch 12 duman sa siyudad kan Lipa sa Batangas. Ana nasambit na nga suspect may kaso sa nasambit na nga lugar ni na qualified theft na kung sa ina nangyari pa kan 2022 alagad ninhuli kan na iwaranta system
nahiling kana mga miyembros kan PNP nasambit na nga kaso na kinakatubang kan suspek igwama na kapag paabot nin impormasyon na ang suspek pagali duman sa Lipa, Batangas ini tuminago dyan sa indang lugar sa Karoy-Royan, Pilik, Camarines Sur. Kaya ikinasakan mga autoridad anda pagdakop digdi pinanginutan iyan ni Lieutenant Colonel o kanda pamayukan na Philippine National Police sa paagimanda ni Police Lieutenant Colonel Jupri Tudinya kanda PNP sa Banwaan kan Pilik, Camarines Sur na mayo ng nagilibuan na suspek na kubanan na sanakan na siya latagan kan mandamiento de aresto. Yaon ngunya nakakulong ang suspetsado sa ifatura kan pulisya sa Banwaan kan Pilik, Camarines Sur mantang 120,000 pesos anda pinag-re-rekomendar na piyansa kanda Branch 12 duman sa Lipa City. Nakikipag-coordinate ngunyan ang PNP Pili duman sa Lipa City tangani manda sa disposisyon kanasambit ng suspetsado. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Bagong evacuation center sa Pamplona, Camarines Sur nagagamit na kan lokal na gobyerno sa marbebang aktibidad dinda. Pareta haliki Mike Ramito. Ipinagpahayag ni Vice Alcalde Jose Papabi ka number 1 in Pamplona, Camarines Sur na matapos ang konstruksyon kana dakulang edipisyo o evacuation center dyan sa Barangay Tambo sa Banwaan kang Pamplona. Ang nasambit ng lugar ang nagagamit na sa mga okasyon kan sa indang lokal na gobyerno. Dugang pa ka na Vice Alcalde na pondo para sa nasambit ng evacuation center anhali kay Senator Tolentino kung saan nag-atendir ang sa indang alkalde. Parang regalo sa lokal na gobyerno sa pagi ni Mayor, yun po ning nakulaon na building na ininahali kay Senator sa fund ni Senator Tolentino. Evacuation center po na pigagamit mo ngunyan. Gulpin na po ning paginabang sa mo ngunyan. Hindi na kami nagmi-meeting, halos hindi na po ang mga mahalagang event nangyayari. Buwelo po talaga. Parte kan naging mga pahayag kan Vice Alcalde kan Pamplona kanini ang makaulay kan Kakampi Mo Patrol. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi Mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Send-off ceremony sa nasa 2,000 na pulis, mga bumbero asin soldados kang army pati lamang Coast Guard gilibo na kasugma para sa Piña Francia Augmentation. Mareta haliki Michael Garcia. Pinagsagibo kasubang send-off ceremony sa 2,000 na augmentation forces na maserbi sa Peña Francia Festival. Pinanginutan ni PNP Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang pagtawon ng command dangan pagpapagirumdum sa mga personahes na minakumpunir halos sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard as in Armed Forces of the Philippines. Susog kay General Dizon ang mga ilalatag ng mga personel matabang sa anti-criminality campaign sa durasyon kang fiesta. Aper pa kayan ang pagmanihar kan trapiko, crowd control, dangan dagdag visibility sa mga focus areas. Arog sa nasa katedral, Peña Francia Parish, Basilica, Centro Canaga, dangan ang mga central business districts. Dagdag pa ni Dizon na bako sa na logistics ang itataw nindang resources kang augmentation force. Kundi kabali naman ang financial resources, mga ekipahe, physical units, arog ang police mobiles, hanggang sa mga canine dogs. Ang augmentation force bako sa na puro police as in army, kundi kabali naman ang Coast Guard as in bombero na mataw ning pag-asigura. Napatrangkilo dangan likay sa arin man na distroso ang pagsilibrar kan kapistahan sa mga masunod na semana. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi Mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras kaya matugang 9 minutos antes magana 6 ng pag-aga. Parigantari ba panitales ka mga bareta ko dyan sa Radyo Nacional. Ibinasura kang Court of Appeals, Cagayan de Oro City. Anaynot na ipiniluwas na temporary protection order kan Davao Court. May koneksyon sa paghahanap kang Philippine National Police ki Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ Compound. Sa desisyon na napatalagan sa PNP, sinabi ni Police Colonel Jean Fardo, nakapagtaram kani na nahiling kang appellate court
Namayong basehan asin autoridad ang mga lokal na husgado para man magparuwas ka na sa bitang kasuguan. Erot naman ang indugan ng PNP na dahil man bako man sinda nagbuktak din barikada sa palibot kang KOGC compound asin an sa indang paglapag sa pastor. Nakabasi sa lay, asin nakabasi sa warrant of arrest dahil piniluwas ka na korte. Sa katakod na bareta mga tugang, ikinaugmamang kang Philippine National Police ang pagbabasura kang Court of Appeals sa piniluwas na protection order kan Davao Regional Trial Court laban sa operasyon ka mga pulis sa Kingdom of Jesus Christ compound. Sigun PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fardo, ibinasura kan 22nd Division kang Court of Appeals ang writ of amparo na itinaog kang korte sa KOGC laban sa PNP. Ulit tamayong autoridad ang RTC Branch 15 kan Davao na magparawas kani. Katakod kayan, pinapapunduman kan Davao RTC sa pinapapundo pa kan Davao RTC ang pagbagat kang PNP sa mga lagbasan kang KOGC compound sa saydang ginibong paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Pagirumdum kang Court of Appeals, mayong jurisdiksyon ang Davao RTC. Ulit na ibinalyo na kang Korte Suprema ang gabos na kaso labang kay Kibuloy. Pag-alis sa Davao City, pasiling sa Quezon City RTC, takaning day ma-impluensyan ang resulta ka mga ini. Dagdag pa kang Court of Appeals ang petisyon para sa writ of amparo, may koneksyon sa mga enot na kaso. Ulit inilaban sa pagpapautob kang PNP kang arrest order sa mga kasong kinakampang ni Kibuloy. Binabantay na maringunyan kan Department of Labor and Employment ang mga kumpanyang nagpapautob mang kinaray ng kontraktualisasyon. Akul. Sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, may mga kontraktualisasyon pa mang kinaray na tinutugutan kan lay. Alagad kay Puan sumut masiguro na nasusunod kan mga ini ang labor code asin day na abuso. Nakabantay ang dole kung sinusunod ka mga kumpanya ang mga patakaran para sa idang contractual workers. Sigun kila Guesma, dapat magi regular o permanente manggararay ang mga ini sa laog kampig talaan na panahon. Aminado man ang dole. Nakanakot pang dapat na gibuhon pero kay Puan manggararay, maintindihan na globalized na ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaya day mawara ang kontraktual na trabaho. Preparado ng unyanal daw September 6 ang ocular inspection kasinado sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Apora sa ilalansar na ocular inspection, bago silang kinarin pagdagog ang Senate Committee on Justice and Human Rights as in public order, pati naman dangerous drugs, may koneksyon sa laging operasyon kang Philippine National Police sa KOGC compound. Ito naman nagkapilar si Senador Ronald Pato de la Rosa kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hinanyugon ang inagrangay ng mga residentes kan Davao City na apektado sa pagserbi kang warrant of arrest laban sa puganting si Apollo Kibuloy. Balin subot para sa Department of Justice ang inibong operasyon kang PNP tanganing iserbi ang warrant of arrest laban sa puganting si Apollo Kibuloy. 5 minutos antes mag-alas 6 din pag-aaga. Nagkaikuha din pagluya ang inflation, ang paghiro, kang presyo ka mga barkalon, karakterikod na bulan ka na Agosto ngayon na taon. Sigun sa Philippine Statistics Authority, sumirkat sa 3.3%. Ang inflation, masababa ini sa 4.4%, karakterikod na bulan kang Hulyo. Sigun pa sa PSA, nagluya ang paglangkaw kang presyo kang pagkakaan as in transportasyon kaya nagluya barang inflation. Masababa manggararay sa 3.3%. na nairisto kan Agosto kumpara sa 5.3% kan Agosto taon 2023. Ang food inflation nasa 3.10% kan Agosto, basa baba sa 6.4% kan terikod na bulan kang Hulyo. Nagluya man ang rice inflation sa 14.7%, pagkali sa 20.9% kang Hulyo, asin nagluya ang transport inflation sa negative 0.2%, pagkali sa 3.6% kan terikod na bulan kang Hulyo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga barata niya tungkol sa Senado Nacional, sa tao ka mga report na dagos nang nagkawararak ang unit team. Dinaog ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang baluarte ka mga Duterte asin nagdara ng kantidad 1.2 billion pesos na kantidad ng cash assistance, bagas,
asin serbisyo kan barbibang ahensya kang gobyerno. Pinaginutan ni Romaldes ang paglansar kang bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa University of Southeastern Philippines. Ang event maparagos ngunya na Birnes, asin abuton sa 250,000 ang target na benepisyaryo gani. Sigun kay Romaldes, ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Davao City na organisar sa tabang ka Mindanao Development Authority asin may temang Mindanao Serbisyo para sa Mindanao. Ang event sa Davao City ika-23 na Jornada ng Serbisyo Caravan asin ikatulo sa Davao Region ang enot sa Mungkayo, Davao de Oro kan Setyembre taon 2023 na sinundan sa Tagum City, Davao del Norte kan Hunyo taon 2023. Sa kabilugan, 1.2 billion pesos na ning kantidad ng tabang sa serbisyo na sinabi ni House Speaker o House Deputy Secretary General Sofia sa Gabunada Jr. opisyal kan bagong Pilipinas Serbisyo Fair Secretary at nasa 1 billion pesos na ang cash assistance na naipanao. Sana all. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan. Mga bareta pa mag-arari sa lado nasyonal mga tugang, luminangkaw ang kaso kang influenza-like illnesses sa Pilipinas sa tao mag-arari kan maoran na panahon. Sa pinakahuring datos kan Department of Health, nakapag-restro na ng kabilugan 9,491 na kaso kang influenza-like illnesses on Hulyo 28 sunong Agosto 10, masalangkaw ini ng 55% kumpara sa 6,124 na kaso. Nairisluman pon kang Hulyo 1 sunong Hulyo 27. Nakapagrisluman din paglangkaw kan sinambit ang helang ang gabos na riyon at sa BARM sa sinambit ng periodo. Sa kabilugan man pon Enero 1 sunong Agosto 24 nasa 102,216 ang mga kaso kang ILI sa Pilipinas. Medyo mas hababa ini sa lampas 125,000 na kaso na iristro sa parehong panahon kan 2023. Sigun sa Department of Health, ang influenza o influenza-like illnesses, grupo kang helang na may common symptoms, arog kang kalintura, abo, nagbabaradong halanuhan, sipon, pagkulog kang lawas, asin pagkulog ng bayo. Basa naman sa ahensya. Ang tulong mayor na rason kanasabit ng helang, iyo ang influenza A, ang rhinovirus, asin enterovirus. Sa kunyang pinoproseso pa kang DOH ang pabakaling kadagdagan na mga bakuna kontra sa sinambit ng helang. Diwat malag pagkinundum ang DOH sa publiko laban sa nagkuriyat na iba pang helang na pwedeng mako ang ngunya na panahon ng taguran, arog kang leptospirosis, asin man, dengue. Sa mga ultiminatong bareta ko dyan mga tugang, bareta pa mag-arari sa lado nasyonal. Bareta pa mag-arari sa lado nasyonal. Gada ng sarong trabador kan mahulog hali sa pinutungtungan na container van sa loob kan Manila Harbor Center sa Tondo, Manila, kasugmang pagkalto. Dahil dalagang paman sa Tondo Medical Center ang biktimang binistong si Randy Transmanyo, trabador kan load container yard as residente kang North Bay Boulevard, South Nabuta City. Alagang binuwi ni buhay huli sa grabing tama na sinapos sa sayang payo asin lawas. Sa report, kan Manila Police District napagraman alas 12 din pagkauto kan mangyaring insidente sa loob kan Pride Point Logistic Corporation na manunuparan sa loob kan Manila Harbor Center sa Tondo. Sa pahigan testigon si Jumar, napagraman na bagong insidente, nakalunod ang biktima sa ibabaw kan sarong container van asin ina-assistiran ang crane operator sa pagpakaray kani. Alagad huli sa bako magayon na kondisyon kan panahon asin makusog na duros, bigla subot na naghiro ang container van na nagresulta na ni mawaran ng balanse ang biktima asin mahulog sa simentadong salug. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Sa lapang bareta sa Lado Nasyonal, itinutulod naman sa Kamara ang propwestong mapakarayang paghahatod ng socialized housing programs. Sa sesyong kang plenaryo, ipinasar sa ginawang pagbasa sa pagi kang
voice voting ang House Bill number 10772 na may katuyan amindaran ang Section 10, 18 as in 20 ka Republic Act number 7279 o Urban Development and Housing Act. Sigun ki Congresswoman Maria Victoria Cupilar, katuyan kang propesto na magtauning disente as in abot kayang parong sa underprivileged as in homeless na mga namaruan sa urban centers as in man resettlement areas. Sabi kang kongresista, ang housing backlog problem binarepresentar sa kakulangan nindaga para sa residential projects, configure monitoring body as in may koneksyon sa pribadong sektor. Katuyang kang propestong lane ay bali ang direct purchase as in unsolicited proposal sa rarum kang public-private partnership law bilang pagi ng pagbakalindaga para sa socialized housing. Itinutulod man gani ang institutionalisasyon kang incentivized compliance para sa balancing housing program. Target man kang propesto na maprikas ang paghahatod ng housing units sa mga benepisyaryo sa pagikan pagpapasimple ka mga requirements kan lokal na gobyerno. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ganyan, 2 minutos magalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Mabreak lang kami and at yan pagbalik sa ikalawang parte kan mga bareta sa Kakampi Network News. Antabayaran po ang mga bareta ang ihatod man kasunoy mga kakamping radyo. Erot dyan sa ringgunada sa pekan DWEB FM Kamsur. Sunod ang KM Kakampi sa Partido Area. Asin ang mga bareta ang tinipon kan PBS FM sa Naga City. Tigilan nga sa mga baretang amay na sarabay na antabayaran sa mga kakamping radyo. Biyernes, September 6, taon 2024. Babalik kami. At yan, Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. May po kan DWEB FM Kamsur. Kay barang naman si Benny Dicera sa mga bareta. Benny. DWEB-FM Ringgunada Kampibo Network News. Balus yun sa detalyos kan mga barata alidi sa DWB Kamsuran at yung kaibigan mo na kakampi mo pa orgulyong pinagresibi kasudba ni Mayor Jeff Beseño ang Green Banner Seal of Compliance Award duman sa siyudad ng Legazpi. Sigun kay Mayor Beseño ang nasabi ng onra bali ikadawang sunod-sunod na taon na lokal na gobyerno kan Banawan na Bao ang nasunggit ang sinasabing prestiyosong accolade gikan sa National Nutrition Council na igbaman ng komendasyon halis sa Provincial Nutrition Evaluation Team kang probinsya ng Camarines Sur. Tinawang doon ni Mayor Beseño na nasabi ng onra ang bali nagpapatunay kan commitment kan sa administrasyon na magtaon ng top-notch healthcare at nutrition services sa mga namamanwaan kan Bao Urugna. Ito mga TOs kan sosyedad sa pagkikibagtabangan sa Departamento de Salud, Barangay Health Workers, Barangay Nutrition Scholars, asina ang saindang sa diring Municipal Nutrition Action Office nakagibusinda din magkakanigon mga lakdang sa isyu kan pag-deliver ng nutrition asin matriyumpong napababaan kaso ng malnutrition sa enterong Banawan na Bao. Pinasalamatan man kanian sa indan mga Barangay Health Workers, Barangay Nutrition Scholars, and Municipal Health Office asin ang Sangguniang Bayan Urugnaan Committee on Health na pinapanginutan ni Consel Galileo Bayos para man sa sendang suporta sin partisipasyon. Nagpabot man ng special na pasasalamat si Mayor Beseño kay Imelda Dacanay asin Marnil Ramos gikan sa Department of Health para sa nasabi ng onra asin ang pagpabot man ng congratulations kay Miss Elihia Faye Kabiling na iyuman ang pinagiranan na 2023 Regional Outstanding Nutrition Action Officer. DWEB-FM Ringgunada Kampibo Network News. Dagdagan tan details kan mga bareta sa lado lokal. Yaon sa linya si Erwin Del Castillo. Inuuranin mga ayuda programa proyekto ang Ringgunada. Ninhuli sa igos kang kongresista sa ikalimang distrito kang Camarines Sur mayong iba si Congressman Migs Villafuerte. Pagkatapos kan mga dolit tupad payout, yaon na naman nagdadangadang ang mga manlain-lain na ayuda programa sa mga taga Ringgunada. Yaon ang mga ayuda sa mga saradit ng mga negosyante para sisira, para asin man lain-lain na sektor sa Ringgunada. Yan ang saro sa mga
kakasibutan kan kongresista kan ikalimang distrito na madara ang mga ayuda programa proyekto sa Rinconada para sa mga tao sa Rinconada. Taan pangiturugan ni Congressman Migs, uda mawatak asin dagos-dagos ang pag-asenso kan Rinconada area. Yan ang mga naipaabot na barita kang kongresista sa ikalimang distrito kan padagos-dagos na pagbisita sa mga banwaan asin sa syudad kan Iriga sa Rinconada. Para sa Kampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, kakampi mo. DWEBFF Rinconada, Kampi Mo Network News. Mientras tanto, pinasalamatan ni Mayor Farsimbulan kan lokal na gobyerno kan Banwa Naban Opisina Regional kan Departamento de Salud huli sa pagpaunro sa sayang kagada na matawan ang lokal na gobyerno nin mga personahes na maging katuwang linda sa pagtaon ng serbisyo sa salud sa mga konstituentes sa 42 sa barangay kan Banwaan. Ini matapos na opisyal na i-endorsar kan Departamento de Salud digdi sa Kabikulan ang sarong dentista asin medical technologist na sinda Dr. Van Sherman Agustin asin Miss Jodessa Kuwasi ang dentistang si Agustin asin ang medtech na si Kuwasi pinag-ibinan mismo ni Chris Brian Barria ang representante kan opisina regional kan Departamento de Salud. Sigun Kimer Simbulan, opisyal na nagkortesiya sa siyang opisina ang bagong dentista asin medtech kan Banwaan kay ba si Barria Kunsain presente man ang Mamayakan Rural Health Unit No. 1 kan Banwaan na si Dr. Pornilios. Tinawag doon ni Simbulan na nakulang bagay ang pagtaw sa Banwaan ng dentista hulita sa ini sa mga pangaipo sa Rural Health Unit na yun maasikaw sa mga sa serbisyo pa ni na sarong dentista. Nagprinsipal sa Kuya and bago tang dentista, public health dentist na si Dr. Van Sherman Agustin asin ang sarupang medical technologist sa persona ni Miss Judisa Cause. Ini po bali nag-provide siya to ka Department of Health sa paagi ni Chris Brian Barria sa tuyang DOH coordinator. Sabi ko nga ni, kasudma nangyari po ini, ayan man duman si Dr. Cornelius na kaiba na kong nag-resibi kay ni si Dr. Van Sherman Agustin, sarong dentista, asin si Miss Judisa, o si sarong medical technologist. Dako lang bagay po ini, kita baga, sa ngunyan, maipamakita ng dentista. Kaya nag-request po ako sa Department of Health through Chris Barria kung pwede ang kita ni sarong dentista tangan siya mismo ang mag-keeper kan mga dental needs kan sa tuyang mga kaymanwa sa Banwaan, di ba? Parte kan mga naging payag ni Mayor Fernando Simbulan. DWEBFF Rinconada, Kampi Mo Network News. Yan ang mga bareta halid sa DWEB Kamsur. Ini ang salita na si Benny Desana. Good morning. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Salamat, Benny, and mga paglibad dyan sa EBFM sa sino mga bareta. Alas 6:16 oras yata ngunyan. Pag-alas sa Rinconada, isunod na mga bareta ang tinipuman kan KM Kakampi Partido. Kaya balang turban si Frank Sotero. Frank! Network News. Kamping Juni ng mga baratang tinaripon kikadigdi sa partido area. Huli ka deklarasyon kan State of Calamity sa terong probinsya kan Camarines Sur. Naghiro naman ang Department of Trade and Industry para i-monitor at presyo kan mga basic asin prime commodities. Sigun ini ki DTI Provincial Director J. Ablanda. Mandato kaya kan DTI na tulos na mag-monitor sa mga presyo kan mga panginat at takalong tuyong nagkakaigwan ng deklarasyon ng State of Calamity sa sarong lugar. O beto kay niya, nabasyerto na efektibo ang price freeze. Paliwanag pa ni Ablan na kinakaipuan na utubon inikan kabos na mga establishmento sa probinsya. Tanganin na dahi masa nga taning magkakanigong asunto. Sigun paligdi, igwaraman si dahi mga personalized na erot naman na nagbantaya sa mga presyo kan mga panginat ng barakalon maski nga ni dahi pa nagkakaigwan ng deklarasyon na kan State of Calamity sa probinsya. Sigun pakiablan ko mo miyembro man siya kan Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o PDRRMC. Nakulat sa iyang pagtubod. Natama sana na magdeklara ang probinsya ng State of Calamity. Huli naman sa hiwas na darakad naging epekto kan Bagyong Senteng na pinakusog pa kan habagat. O yun ang parte kan payag ni Mr. J. Ablanda. Po kang September 2, nagriluwas na po ang personahe kang DTI. Talagang tig-monitor ta na until kasuhapon. Para mo ang Camarines Sur, nakulaon na probinsya. Pero ang magayon is, igwa kaming mga business councilors sa mga
different towns and cities. So, nag-ikot mismo si Daduman to really check ang duwang bagay. Ang supply, kung enough supply, mayroong mga shortage. And number 2, itong presyo na mayroong pagtataas. Particle mga naging payag kan Provincial Director kay DTI Mr. J. Abron. Piatros nanto, hataw na kan mga barata gikan sa pag-iriba sa luwas sa dismissal order para kay Gobernador Noel Rosal. Pinagsugo kan Ombudsman. Detalles, Rene Orellosa. Go ahead, Rene. Rene. Dahil ko na naman nadadaw ang linya na Rene. I-try ta linya ni Kakamping Nilo Oriana. Lokal na selebrasyon kan Peña Francia Fiesta sa Banuanin San Jose. Basi kat gunyan sa paagiman ng Traslasyon Prososon. Detalles, Nilo Oriana. Dahil man naglalaw ang linya ni Nilo Oriana, pakicheck tabi Gerald Villar. Yan na po na Kakamping John ang mga baratang tinaripon kikaligdi sa partido area. Para sa Kakamping Network News, ako po si Frank Sotero. Mamalos Frank ang mga bareta dyan sa KM Kakampi Partido. Oras yato mo yung matugang alas 6:20. Uyan na mga baretang tinipuman kan BBS FM sa Naga City. Barata naman si Junel Cuba. Junel. BBS. Salamat tabi Kakamping Jun. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Awa ran na ninda paglaom o pag-asa anda manimento kan Metro Naga Water District na maaprobaran pa ang sindang request na madagdagan din singil sa taripa sa tubig sa mga miyembros konsumidor. Mas kinangani may krisis sa tubig na namamatian ngunyan sa laog kan Naga, nagpaplano kuta na ang manimento na magkaigwan ninda dugang sa singil sa tubig. Sigun ki Jun Mungguso, sarong taon na may 8 bulan na ana nakakaagi kan sa indang isumiter sa luwa an sa indang request alagad sa kudngunyan ini ang daipasabot na aprobaran harayo naman ang sa indang pagtubod na ini maaprobaran pangunyan na taon ninurita ana nagkaperang mga appointed na mga miyembros kan board kan luwa posibleng mag-resign uli sa planong pagdalaga na sa papabuto na eleksyon sa 2025 kaya ang hagad kan mga manager kan kada water district sa gobyerno dapat mga organic na mga tao na sabot ang magkaput kan mga sensitibo na mga lakdang dyan sa parte kanda luwa urog na kan mga water district lakaw kan mga water district uli man kanda sinasabing naapektaran ang gabus sa kada pagribay kan mga opisyal kan luwa uya si GM Jun Mungguso kan MNWD. Dahil po siging re-ribay ka mga opisyalis sa nasyonal, ang po mo niyan, after 1.5 years, dahil pa po naghihiro si Papinta. And tinatansami po na for the rest of the year, baka maayo pa naman hiro dahil by October, filing of certificate of candidacy na naman si mga inappoint na mga opisyalis sa nasyonal na mga politiko, baka magdaralaga na naman na, re-ribay na naman yan yung mga opisyalis. Kaya nasasakitan kami gabos, actually sa meeting po ang mga general managers para ihuro po sa national government na kung pwede, organic na mga tao ang pag-handle ng mga sensitibong mga kalakawang ng water districts. Bakong araw kanino na kada mag-rebay, iba si requirements, iba si urulay, iba si kaabalahan, naapektaran po ang gabos. Kaya pinapakiulay ang mga water districts na kung po pwede, magkaigwa ng sustainable approach para po ma-address po yung mga urgent concerns mga water districts. Si GM Jun Mungguso kan MNWD. Mientras tanto, kaput nangunyan kan Philippine National Police, PNP naman sa Banwan kan Libmanan Camarines Sur ang listahan kan mga pangaran kan mga drug personalities na involved sa transaksyon kan illegal drugs
sa sinambit ng Banwan. Ang mga niya una sa monitoring kan PNP. Piga pakiulaya na ang iba sa mga ni na mag-surrender na sa pulis. Alagad kundi madadara sa pakiulaya, gigibo na nindaan operasyon para madako pa ana mga nasa likod kan operasyon kan illegal na droga dyan sa Banwan kan Libmanan, Camarines Sur. Uya si Police Executive Master Sergeant Joey Vinculado kan Libmanan Municipal Police Station. Ikaw po kita mga listahan na padagos na pigmumonitor ng mga drug personalities kasi kumbaga sa dahil man tulos madali-dali pero dahil kita mapabaya na dahil tayo maubos mga drug personalities na yan kung dahil ta madadara sa tandang pagsuko, i-apply ta ang operation ta nga riga matuldukan ta ang problema sa droga sa Banwan ng Libmanan. Si Police Executive Master Sergeant Joey Vinculado ang tagapagtaram kad Libmanan Municipal Police Station. Mientras tanto, maski na nga ni daiman na pigaagihanda nin mga darakulang basa na lunad ang mga pilgrims sa Peña Francia Fiesta at mga lugar na sakop kan station numero 1 sa laog kan siyudad Canaga, alaga di Guaman giraray sindanin mga dispatch sang mga tauhan kan pulis para magmantener kan bulos kan na trapiko sa tinampo asin man kan pas i-orden. May tao man sinda na mabantay sa terminal sa Barangay Kansabang, Naga City sa laog nin 24 oras preparado na magtaunin asistensya sa mga pilgrims na madayo sa laog kan siyudad Canaga sa panahon kan fiesta. Uya si Police Major Ray Alvarez kan PNP Station number 1 sa Naga City. Ang Station 1, ikaw po kitang mga nakadeploy na mga kung saan ang gusto ko yan, sir, daiman talaga inaagihan ng mga darakulang bihikulo ang open areas ng Station 1. Sabi nga ngayon, nasa either port ini kan nada, ining kasintuhan. Pero po, ikaw po kitang mga nakadeploy na mga personnel. Lalo po sa terminal, ikaw po kaming sakop na sarong terminal, duman sa LCC. Maintain po naman ang Satuyang Police 24/7 na kung saan ikaw man sindang pahingalawan duman natin na may duwa po kitang nakadeploy, shifting po yan after mag-off, ikaw naman palit. Hindi po kasintuhan ng Naga sa area ng San Francisco, ikaw po man kitang sarong vehicle do sabi ko nga miski dahil inaagihan ng mga darakulang bihikulo, ikaw po kitang nakantabay ng mga kapulis. Si Police Major Ray Alvarez kan PNP Station number 1 sa laog kan siyudad ni Naga. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, Darling of the Press sa Miss Bicolandia may napili na. Boyet Padere sa detalye. May napili na ang mga taga-media na maging Darling of the Press hali sa 20 mga kabali sa Miss Bicolandia 2024 na gilibo sa dinner press presentation na gilibo sa sarong hotel sa Banwaan kan Pili Camarines Sur kan sarong Bagi kung saan kanya-kanyang kahaputan ng mga taga-media sa mga kandidata. Mayoriya sa mga naging kahaputan ang dapit sa advokasya kan mga kandidata asin sa parang issue sa edukasyon, sa kapalibutan asin current events, mga nangyayari sa presenteng gobyerno. Nakatalaan na i-anunsyo ang napiling Darling of the Press sa Coronation Night sa maabot sa September 11 na Banggi dyan sa JMR Coliseum. Para sa BBC News, Boyet Pareres. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang barata sa lado lokal, gun ban na ipapasunod kan PNP sa panahon kan Peña Francia Festival sa siyudad kan Naga. Daryl Banyas sa detalye. At yan babalikan na yan sa iba pang detalyes kan mga barata. Peña Francia asin bar examination iyo ang prioridad na babantayan kan augmentation force kada PNP sa Naga. Boss O Kaisminda sa detalye. Pinag-kumpirmara ni Regional Director Dizon ana priority kana pagkatauning augmentation sa siyudad ni Naga. Iyo ang highlights kana Peña Francia. Ang seringman and pabuto na par examination na halos magkasuludan lang na mangyayari igdi sa Naga City. Ang send-off ceremony gini po kasugma duman mismo sa Campa Simeon Ula na kung saan nasambitan ng augmentation naga maarabutan gunya na altaw igdi sa Naga City. Kasi canonical ngayon, mas bigger yung so very special. Why?
because 100-year coronation ng ating Our Lady of Peña Francia. So that will also coincide the bar examination that will be on September 8, 11, and 15. So ngayon po hapon pupunta po kami dyan at magpipresenta po kami ng security preparation for the bar examination. Partihan ka naging pahayag ni Regional Director Dizon durante the send-off ceremony duman sa Camp Simeon Ula. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Ganban ipapasunod kan PNP sa panahon kan Piña Francia Festival sa Siyudad Canaga. Daryl Banyas sa detalye. Kinampermarkan pamayokan PNP digdi sa Bicol na si Police Brigadier General Andy Dizon na ipapautoban kan PNP ang gun ban o suspension kan permit to carry firearms sa luwas kan residensya sa panahon kan Piña Francia Festival sa Siyudad de Naga. Parte ini kan security plan tararig na maasigurar ang pasi orden sa lugar sa panahon kan kasiributan nguya na Septembre. Sigun man ki Police Colonel Erwin Rebellion, City Director kan PNP Naga na inaprobara na ang implementasyon kan gun ban. Ang bisa kaini nagpuon kasuodma September 5 madurar hasta September 22. Pinawandoon kan opisyal na amay pig-andam kan PNP ang aktibidad. Serye kan simulation iyo ang sa indang ginigibupuan pa kan Hulyo ngunya na taon. Matapos ang send-off activity kasudma, ipigtalaan naman sa ilot na pagkakataon sa Siyudad ni Naga ang mastering kan gabos na resources kaya baligdian na warm bodies o tawong itataltag asin gabos na resources antes ang translasyon. Sinabi ni Rebellion na kaiba sa mga security plan ang pagsimbag sa umakan terorismo, arrogant bombing, stampede asin iba pang rolling activities asin ang pag-secure sa Maharlika Highway kung sa Tabukgon duman sa Daet Camarines Norte, Camarines Sur hasta sa probinsya kan Albay. Ipapautob man ang traffic rerouting. Tinawandoon kan opisyal na mantinido ang police visibility base sa marching order ni Regional Director Dizon. Nagkakarkulong saro hasta 1.5 milyon na mga tao ang maruso digdi sa Siyudad ni Naga sa panahon kan festival. Arogan mga deboto, mga maarabot o igwaman maarabot na mga VIPs, arog ninda PNP Chief Marbil, asin mga kapadian, siring man mga senador, asin iba pa. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Tauring barata sa lado lokal, pigpiprepararan ng unyan kan kooperatiba kan Kaso Ricodos ansay ng mga lakdang para masiguro na marahay ang serbisyo kan kuryente sa nagdadangadang na piyesta digdi sa laog kan Siyudad Canaga ngunya na bulan kan September kabali pa dyan ang bar examination na gigibuon sa masulod na simana. Basado ki Rener Bukay, tagapagtaram kan kooperatiba kan Kaso Ricodos, puon pa kan bulan da kan Agosto. Sudod-sudod na ang saindang pinagigibong clearing operation na na kung saan na yaon dyan ang task force para man sa panginot ng mga aktibidades na pwedeng gibon digdi sa laog kan Siyudad Canaga ngunya na bulan kan September. Ma-deploy sinda o nakadeploy na sinda nin 130 technical personnel kabali na ang 20 service utility vehicles, 5 boom trucks, tanganing tarabang-tabangan ang pangangaipo asin manda ang mga preparasyon na pinagigibon ng unyan kan kooperatiba kan Kaso Ricodos. Kabali sa mga preparasyon na inako ni Bukay, iyo anday pinaglalauman na kalamidad na nangyari kan nakalisa na aldaw. Kaya digdi dinodobli ninda ang pagkakaigwa ni na pag-monitor sa mga linya kan kuryente tanganing maiwasan ang anuman na unscheduled power interruption sa panahon mismo kan kaseributan kan piyesta sa Naga. Aper kayanda ang opisina ninda anda nagpapaabot man asin nagahagad manin suwestyon asin concern gikan sa publiko tanganing lalong mapakaray ana pagkakaigwa ng preparasyon na pinaggigibo ng unyan kan Kaso Ricodos. Iyan tabi kakamping June ang mga bareta gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News.
Amanos Junel ka mga bareta dito sa BBS FM. Oras ko niya matuga 33 minutos sa po magalampas ang alas 6 ng pag-aaga. At dyan babalik kami para sa mga ultimong bareta digdiyan sa Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 6:40 din pag-aaga. Balik kita sa mga bareta kung dyan, bareta sa lahat lokal. Pinaginutang kasugban ni Governor Luigi Villaferte, opisina ni Congressman Elry Villaferte, padaraman ka mga miyembros kan sanggo ng panaluwigan kang Camarines Sur sa paginutman ni Vice Governor Sal Fortuno Jr. ang sarong dakulang relief operation dyan sa Banuan kan gain sa Camarines Sur. Ang sinabit ng relief operation na party mangginari sa pagtabang sa mga napiktaran kang paglabasa kang bagyong si Enteng. Katabang paban kan mga opisyalis kang gobyerno provinsyal kang Camarines Sur ang DSWD sa pagkataon ni ayuda sa mga residentes kan sinambit ng Banuan na konsideradong low-lying areas. Ninulita ini parating binabaha na nagsiserving basin kan Bicol River. Ang relief operation sarong aksyon napartikan operasyon kandidato kang probinsya tanganing tulos na mga paabot ng tabang asin suporta sa mga pamilya na naapektuhan ka nag-aging kalamidad. Ginatos na relief goods at ibinariwas sa mga residentes kang mga barangay sa Banuan kan gain sa Camarines Sur kasuugma. Mientras tanto mga tugang, tig-report man kang Office of the Civil Defense sa Bicol na 3 persona ang binawian ng buhay sa Bicol hulik sa pagtabak ang bagyong si Enteng. Asin 15 parasira ang panagos na nawawala. Sigun ki Grimel Alexis Nas, OCD Bicol spokesperson, ang mga binawian ng buhay ang nabalidate na kan mga Local Disaster Risk Reduction Management Council gikan sa Naga City sa Camarines Sur asin sa Jose Pangaliban sa Camarines Norte. Matanda sa 57 anyos, gikan sa Naga City, ang aksidenteng na kuryente mientras na may pigirahay sa sayang residensya. Asin sa Roman na 8 bulan na umboy, ang nalamos mismo sa laog kan sa ilang residensya, dyan sa Barangay Kalawag kan Siyudad Caraga, kan lantupunan ng tubig baha, ang laog kan sa indang residensya. Sa Roman na 48 anyos, natagaduman sa Jose Pangaliban, Camarines Norte, ang na-discovering ganan duman sa Banuan kan Binsons. Mientras tanto, paragos man na nagkukurusin nin search and rescue operation sa 15 nawawarang parasira gikan sa Jose Pangaliban asin Mercedes Gabos duman sa probinsya kang Camarines Norte. Nawara ang sinabit ng mga parasira mientras na ini naglalahod bago pa managtama ang bagyong si Enteng. Sigun pa sa OCD, mahagad na sila ng tabang sa National Disaster Reduction and Management Council tangading mas mapaiwas ang ginigibong paghanap sa sinambit na mga nagkakawarang parasira. Apura kaya ang pag-report pa hanggang OCD Bicol na 546 na kaharungan ang nagkaiguring danyos sa partikularmente gikan sa Masbate asinman sa probinsya kan Camarines Norte. Mientras tanto, sa infrastruktura sabi kang OCD, 4 na national roads asin tulay ang 1 lane passable ngunyan sa Albay, Camarines Norte asinman sa probinsya kan Camarines Sur. Mientras tanto mga tugang, inapurbaran kan sanggo ng panaluwigan kang Camarines Sur sa ilang pinakahuring regular na sesyon. Ang sarong resolusyon na nagtatong autorisasyon kay Governor Luigi Villaferte sa pagkaroon kang gobyerno probinsyal na akseptaron ang 14 unit ning bus na donasyon kan opisina man ni Congressman Elry Villaferte kani kaduman distrito kan Camarines Sur. Kabaligyan ang pagfirma sa acceptance kang deed of donation asin iba pa mga dokumento na may koneksyon digdi. Ang donasyon ni Congressman Elry na 14 bus unit sa gobyerno probinsyal yan para magamit sa mga programa, proyekto asin aktibidades kan Kapitolyo sa enterong probinsya. Ginibong pasyan kan sinambit ng donasyon ang nakapalaban sa Section 465 kan Local Government Code na ang gobernador bilang Chief Executive kan Gobyerno Probinsyal ang naging representar kan probinsya sa gabos na business transaction
asin magpirma sa mga kontrata asin mga obligasyon basado man sa pigtaong autorisasyon kan sangguniang panglalawigan. Balita na sa ruwas kang Pilipinas kunyan, inaakusaran ni US kan Estados Unidos ang Russia na nakikiaram sa sedang padangadang na eleksyon. Ninhuli kani, kinasuhan na si binatawan ning sanksyon kan Amerika ang nagkaparang Russian State Media Executives asin inistriktuan ang Kremlin Link Broadcasters. Tinganunsya kan Justice State asin Treasury Departments ang silambit na lakdang para kontraon ang ginigibok ang Russia. Sigun kay Attorney General Merrick Garland, nasa ilang inaakusran ang RT na dating Russia Today na nagpupundo kang Tennessee-based company. Sinabi man ni White House National Security Spokesman John Kirby na ang katuyuan kang Russia para mabawasan ang international support na makukuha kang Ukraine. Sa balitang sports, kay Paul kang Gilas Pilipinas na mag-agi na muna sa labot kan Dago matapos ang 75-58 na kadaugan kontra sa New Zealand taganing mairata sa qualification kang 2024 FIBA U18 Asia Cup. Karakterikon na pagkabangki sa Salt Arena Complex sa Amman, Jordan. Dahil nagasir dawa ang 30 puntos na pagputok ni John Earl Medina para sa Nationals na nagkanigo na sana sa 1 kartada para sa ikatulong pwesto sa Group D. Maging ang 14 points na kontribusyon ni Mark Iric Esperanza dahil managbastante para sa mga kabuuan ni Coach Jos Reyes na kaipuan mag-agi pa sa qualification sa quarterfinals. Kakampi Network News. Network News. Iyan ang mga balita sa Kakampi Network News kunyang pong Biyernes, Setyembre 6, taon 2024. First Friday pa lang kunyan. First Friday of the month. Sa pangarap po kabilog na porsa kang Kakampi Network News, nakaibalan niya ito asinadaw kita sa 99.9 DWEB FM Kamsur, dyan po sa Ringurada area, sa 99.3 KM Kakampi Partido area, asinman sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa pangarap kabilog na porsa kang Kakampi Network News, kita po mabalik sa Lunes para sa liwat na pagkatunding amay ng mga bareta na sarabay na antabayaran sa mga Kakamping radyo. Sa aga pong Sabado, antabayaran kita sa BBS FM Studio sa tuyang mga programa puno alas 6 ng pag-aga, sunong alas 9 kaya parang po ang programang Probadong Serbisyong Kaferte sa Emulcas Manggiraray. Haligi sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City kaya parang ko si Iban Bulawan sa Nado Teknikal. Ako po si June Bernas. Mabalos ka sa inyo pagantabay. Happy weekend Kamsur. Thank you. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur.